ganitong platform na muli tayo ay magkakatipon muli sa glory ng ating Panginoon. So ngayong umaga po ay mayroon akong dadaling topic sa message sa umagang ito na sana ay magkapulutan natin ng aral. Ito po ay may kinalaman sa mga taong hindi nakalista ang kanilang pangalan sa Hall of Faith na makita natin na parang ito minsan hindi na napapansin na naandun pala sila. So ito po yung ating tatapik na ngayong araw. Sana ito ay makabigay sa atin ng lesson sa kanilang buhay. Na kung titingnan po natin ay napakatindi po. Ito ay dilagyan ko ng titulo na The Unknown Soldiers of Faith. Ito po ang napili kong titulo dito sa araling ito, sa lesson na ito. Sapagkat itong mga taong ito, mga kapatid, parang naandun na lang sila sa gilid na hindi napapansin, hindi na halongkat minsan, hindi ito na mention na may mga tao palang ganito. Pero makikita natin sa kanilang dinanas patungkol sa depensa o paglaban nila sa kanilang pananampalataya. So, titingnan po natin ang mga laman nitong lesson na ito sa umagang ito. Sa ating pong introduction, kilala natin sina Abraham, si Moises at David bilang mga bayani ng pananampalataya. So kilala natin sila because they are well known. Kumbaga sa boxing ay nandun sila sa mga hanay ni Ali, sa hanay ni Pacman, yung mga talaga magigiting na boksingero na nasa Hall of Fame ng boxing. So makikita natin yan yung kanilang mga pangalan bantog sa buong mundo. Kagaya nitong sa Hall of Faith na mababasa natin sa kasulatan sa chapter 11. Nakikita natin at kilala natin ang mga taong ito. Ngunit paano naman ang mga hindi pinangalanan? Yung mga nagtiis ng kahirapan, pagpapahirap at kamatayan alang-alang sa kanilang pananampalataya pero hindi na isulat ang kanilang mga pangalan. I'm saying ng pangalan nito, yun doon sa Hall of Fame o Hall of Faith na sinasabi natin. Wala sila doon pero naandun sila. Hindi lang na-mention ang kanilang mga pangalan kagaya nila Moses, ni Job, ni Abel at ni David at nitong si Moises na ating kilala bilang mga heroes na bantog. Kung sila hindi kilala sa tao, kilala kaya sila ng Diyos? Yun yung ating mga tanong sa umagang ito. Ano ang maituturo nila sa atin ngayon bilang mga unknown soldiers of faith? Yan ang ating tatalakayin. Sana makabigay ito ng encouragement sa bawat isa sa atin. Sa Hebreo 11:35, dito po nakasulat ang mga mananampalatayang ito. Yung kanilang istorya, yung kanilang tala dito sa tinatawag nating patungkol sa mga taong nagtumayo o lumaban sa kanilang pananampalataya. Ang konteksto po ng Hebreo 11 ay tinaguri ang Hall of Faith, talaan ng mga tapat na lingkod ng Diyos. Ang mga kilalang pangalan ay nagsilbing inspirasyon, ngunit mahalaga ring makita na ang Diyos ay kumikilala sa mga hindi pinangalanan. So although sila ni David, yung mga heroes ay nakasulat, pero tandaan natin, ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Lahat po ng mga bagay na ginawa ng tao, lalong-lalo na yan ay patungkol sa Diyos o in defense of faith, mga kapatid, hindi po yan nakakalimutan ng Diyos. Gaano ka man kalaki, gaano ka man kaliit na sa estado mo bilang tao, pag ikay gumawa ng mga bagay na nanaayon sa Diyos, mga kapatid, tandaan nyo, nakikita po ng Diyos yan. Hindi po yan lalagpas sa kanyang paningin. Sabi nga ni Brother Nahum kanina, God is so powerful. Yes, so, he is a sovereign God. He knows everything at wala pong nakakalagpas sa kanyang paningin. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa kasikatan, kundi sa katapatan hanggang wakas. Ito mga kapatid, tandaan natin to. Yung pananampalatayang sinasabi, hindi po ito sinusukat ng Diyos kung gaano ka kasikat, kundi kung gaano ka katapat, mga kapatid. Dati naman mga heroes of faith natin, bantog sila. Pero dahil ang Diyos ay Diyos ng hustisya, kahit sila nagkasala, hindi yun tinago ng Diyos. Pinakita niya at nakita din natin na kahit itong mga tao, itong mga bantog, yet nakikita mo yung puso nila. Si David kung paano siya mag-react nang siya po sinita o in rebuke ni Samuel.
nakikita mo yung puso ni David na kahit nagkasala siya, mga kapatid, sa mga panahon na yon, yet nakikita mo yung nature ng kanyang puso. Yung si Moses din, mayroon din siyang pagkukulang, yet makikita mo yung puso nila. Kaya ito, may mga tao pa din na hindi na-mention ang kanilang mga pangalan, pero grabe ang kanilang tiniis ng mga paghihirap dahil sa pananampalataya. Baka wala tayong ni kalingkingan ng kanilang pagtitiis na dinanas nung panahon nila. Sa Hebreo 12:1 at Roma 2:6-7, atin pong basahin. Sabi dito, kaya't yamang nakubkog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin, may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Alam natin mga lahat, mga kapatid, na ang buhay Kristiyano ay hindi po ito buhay sa na nakahiga ka saan? Sa kama ng mga may mga rosas. O, di ba? A Christian life is not a life lying in a bed of roses. Siguro baka pwede po may tinik, pwede pa. Kasi po mayroong takbuhin tayong inilaan sa ating harapan. Nasabi dito ni pa ng writers ng Hebreo, takbuhin may pagtitiis. Eh kung tumatakbo ka, kung namumuhay ka may pagtitiis, ibig ba sabihin nun, isigulaki ka? Hayahay ba ang buhay mo? Ba, minsan nabiro ko nga si Brother Bot eh. Sabi ko nga, ang isang buhay na Kristiyano, hindi po ito hayahay, minsan hayuhay. Sabi ko nga ganun. Natawa siya mga kapatid. So mga kapatid, yung buhay nating Kristiyano, hindi yan buhay na ano, yung parang wala ka ng problema. Ito ang nakikita natin, takbuhin mo ito na may pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa harap natin. At maraming mga sabi, nakakub tayo ng maraming mga saksi. At sabi sa 2 ng Roma, Kapitulo 6, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At sa 7, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri ng di pagkasira at ang buhay na walang hanggan. Alam mo yung tatlong yan, pareho yun eh. Paghanap, di ba sabi dito, siya ang magbibigay sa bawat tao sa kanyang mga gawa. Sa mga na hindi nagtatyaga, nagsasabi natin na parang isigulake lang dahil natanggap na nila si Kristo, dahil wala na doon silang gagawin. Yung ba yun? Pero sabi dito, sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabubuting gawa, sa paghanap ng alin, kaluwalhatian, glory, at puri ng di pagkasira. Yung puri ng di pagkasira, mga kapatid, yun yung future natin na resurrection, yung future nating salvation, at yun din po yung buhay na walang hanggan. Pinagtsatsagaan yun, pinaglalaban, pinagtitiisan, mga kapatid. Hindi po yan tinutulugan. Yun po ang ibig sabihin nitong sabi ni Pablo sa Roma, no? Pinagsisikapan, pinagtsatsagaan. Although na yung salvation na yon, yung walang hanggan na yon ay hindi mo pinaghirapan. Bakit? Hindi mo naman kayang paghirapan yun eh. Kasi ang katumbas nun, kamatayan ni Kristo sa krus. Yun yung biyaya na hindi natin pinaghirapan. What we're going to have to do is to fight for it. Tanggapin natin yun at isabuhay natin yun para makamta natin yun, mga kapatid. Gaya nitong mga sundalong ito na ating pag-aralan sa umagang ito, mga. Ang pangatlong bahagi, ang kanilang mga sakripisyo. Ano bang sinacrifice nitong mga taong ito? Yung mga sundalong ito ng pananampalataya, mga kapatid. Isa-isahin po natin yung mga uri ng pagdurusang nabanggit dito po sa kasulatan. Sabi dito, mga pinahirapan ngunit hindi tinanggap ang paglaya. Pinili nila ang kamatayan upang makamtan ang alin, ang mas mabuting pagkabuhay na maguli. Biruin mo yung mga kapatid, pinili niya ang kamatayan. Tandaan natin na ang Hebrew sinulat nung panahon ng persecution. Nasabi nga doon sa 10:25 na sinasabi, wag nilang kalimutan yung pagkakatipon sapagkat yung iba natatakot na. Diba? Kaya isinulat yon mga kapatid na huwag kalimutan yon, sabi, ang pagkakatipon na yon. So dito pinahirapan sila. Kagaya sa mga bilangguan sa mundo, pag ikay pinahirapan at nakuha mo na yung hirap mo, di ba pinapalaya ka na? Pero sila hindi eh.
pinahirapan na sila, di nila natanggap yung pagkalaya nila. Bagkus ano nangyari? Nangyari, pinili pa nilang alin? Mamatay. Para ano? Para makamtan ang mas mabuting pagkabuhay na maguli. Mamaya isa-isahin natin yung mga bersikulo na yon. Mga tinuligsa, kinagupit, iginapos, ibinilanggo, walang katarungan sa lupa, ngunit nanatiling tapat. Doon natin makikita mga kapatid, kung paano ang gawa nitong mga taong ito na kahit hindi nakasulat ang kanilang mga pangalan sa tala ng mga heroes of faith, mga kapatid, nakikita natin kung gaano sila katapat sa Diyos. Makikita natin mamaya kung ano yung mga ginawa sa kanila sa susunod na mga bersikulo. Sabi sa Hebreo 11:35, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na magkulit. Ibig sabihin ng mga kapatid, ibig sabihin, namatay, nawalan sila ang mga babaeng ito, nawalan sila ng mahal sa buhay. Ngunit alin, tinanggap nila yon sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Na tumaasa sila mga kapatid, na sa ginawa nilang pagtayo sa kanilang pananampalataya, mayroong darating na buhay na mas dakila sa nabuhay sila dito sa mundong ito, mga kapatid. Alam natin ang mabuhay sa mundo masaya di ba? Masaya, minsan naman malungkot. Pero dapat ang buhay natin sa mundo dapat hindi maging malungkot Kaso sabi nga ni Brother Nahum kanina, ang Diyos ay nagbigay sa tao ng kanilang sariling freedom to choose. So pinili natin magkaroon ng lungkot Kaya nagkaroon ng ganito ang ating mundo. Ang sabi dito, at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. So yun mga kapatid noon, namatay sila. At pagkatapos noon mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli, siyempre future pa naman yun mga kapatid. So nakikita natin dito yung faithfulness, yung katapatan nitong mga taong ito mga kapatid, kung paano sila lumaban at tumayo sa kanilang pananampalataya. Sa 11:36, ganito ang nakasulat. Ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo. Bukod dito sa mga tanikala at bilangguan naman. Nabilanggo sila, hinampas sila. Diba? Mga pagsubok, paglibak, mga kapatid. So parang talagang sila, dinikdik sila. Minaliit mga kapatid ng kanilang panahon. So siguro kung mangyari sa atin ito, mga kapatid, anong kayang mangyayari? Tayo bilang mga Kristiyano, makakayanan kaya natin ito? Yung mga nangyaring ito sa ating mga kapatid noong unang siglo. Matindi mga kapatid. Ito pa, binato, nilagari, pinatay sa tabak, ang iba ay pinaslang ng malupit. Biro mo kita, ganyan siya nakikita natin sa ating mundo sa mga news, may mga malulupit na pagpatay. Dati nangyari na yun sa ating mga kapatid din na mga Kristiyano, o mga kapatid nating alagad, no? Na pinatay sila, pinaslang. Hindi lang basta-bastang pagpatay, kundi malupit ng pagpatay. Napagala-gala, nadukha, inapi, tinakwil, namuhay sa mga yungib at bundok, walang ari-arian, walang karangalan. Yun pong nangyari sa mga taong ito, mga kapatid. Sabi dyan sa 37, sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat-balat ng tupa, kambing at kambing. Sa mga salat, nangangapighati, tinatampalasan. Yun ang nangyari sa kanila, mga kapatid. Sa 38, sa mga yaon ay hindi karapat dapat ang sanlibutan na mangliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. Ganun po nangyari sa kanila. Nang time ng persecution, biro mo para silang mga taga na nagtatago sa lungga, di ba? Kaya nagsabi nga doon na warning nga na huwag kalimutan kasi ang iba talaga natakot na sa nangyari. Hindi ka lang basta-basta sa panahon pa nga ni Nero, di ba sinusunog sila, ginagawa silang ilaw sa daan, sa kapako sila, sinusunog sila mga kapatid. Biro mo nangyari sa ating mga kapatiran ng mga unang siglo. Sa pang-apat, yung phrase na ang hindi karapat dapat ang mundo na makikita natin na kaibasa natin kanina sa Hebreo 11:38.
Nang sabi ito, ang mundo'y nagmaliit sa kanila. Ngunit sa paningin ng Diyos, sila'y napakahalaga. So yun ang tandaan natin mga kapatid. Bagamat sa mundong ito hindi tayo pinapansin, hindi tayo kilala ang Kristiyano. Yung pagiging Kristiyano mo hindi ka bantog. Minsan nga walang kilala, sino ba 'yan? Ba? Minamaliit ka, kagaya nito sa panahon nila. Minaliit sila. Ngunit sa paningin ng Diyos, sila ay napakahalaga. Bakit? Namumuhay sila, isinuko nila. Yung freedom of will na binigay sa kanilang Diyos, sinuko nila eh. Ganun tayo mga kapatid. The moment na tayo sumunod sa Diyos, isinuko natin ang alin? Yung ating freedom to choose na ibinigay sa atin ng Diyos. Sinuko natin. Bakit natin sinuko? Sinunod natin siya eh. Hindi na tayo ang sinusunod natin, kundi ang Diyos. Diba? Kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Isus nang siya po ay malapit ng ipako sa krus. Ano sabi niya? Nahulihin na siya para mamatay. Kung pwede lang iiwas sa kanya yung cup ng suffering na yon na kanyang tatahakin. Pero ano sabi ng ating Panginoong Hesus? Hindi ang sarili kong will ang masunod, kundi ang will ng Ama. Doon mo makikita mga kapatid na once the moment we offer or we decided na magsumunod sa ating Panginoon, ibinigay natin yung will na yun. Yung kaisa-isa nating will na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ibinigay natin yun. Kusang loob natin ibinigay ang ating mga buhay. Kaya hindi tayo basta-basta kaya nga sabi nga ng iba doon sa kantang Potters in Clay, you are the potter, I am the clay. Sabi nga nila, wala daw freedom of choice doon kasi nga sunod na sunuran nito sa gumagawa. Tandaan natin mga kapatid, bago mangyari yung potters and clay relationship na yan sa Diyos between God and man, mayroon pong pagpiling pinagkaloob ang Diyos. Diba sabi niya, ibigay ko sa iyo ang harapan, ang buhay at ang alin, at ang kamatayan. Piliin mo. Kung pinili mo sa Diyos, mga kapatid, doon na magsimula yon na alin, na imomold ka, ihuhugis ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Diba po? Kaya nga, baling tayo sa kasamaan, minumold tayo ng Diyos. Eh. Kaya tingnan mo itong mga taong ito, yung mga sundalong ito, o itong mga tao nga hindi nakatala ang kanilang buhay. Kung hindi po nila isinuko ang kanilang will sa Diyos, malamang hindi sila napabilang doon sa mga hindi na pangalanang mga heroes of faith na yun, mga kapatid. Pero nakita natin paano, napakalupit, napakatindi ng mga nangyari sa kanila. Pero nakikita natin yung kagitingan nila kung paano sila lumaban. Imagine kung sa atin mangyari ngayon yun. Ano kaya ang maramdaman natin? Tatagal kaya tayo? Sipin natin yan mga kapatid, no? Kaya kung titingnan mo ay mas blessing pa nga tayo mas blessed pa nga tayo kaysa kanila eh. Sapagkat lalong-lalo na nandito tayo sa bansa na mayroong tinatawag na freedom of religion. Diba? Sa ibang mga bansa, mayroon pa rin eh. Hindi pwede eh. Biruin mo yun mga kapatid. Pero nandun na nga sa atin yung benepisyo na yon, yung advantage na yon, na mayroon tayong freedom to assemble, freedom of religion. Pero bakit yung iba nakpabaya pa mga kapatid? Minsan hindi binigyan na ang kanilang pananampalataya. Di ba? Kunting pitik lang sa ilong, wala na. So doon mga kapatid, makikita mo, itong mga taong ito, ang mga buhay ng taong ito, napakagandang lesson sa bawat isa sa atin. Ano? Ang kanilang pananampalataya ay mas maliwanag kaysa sa kadiliman ng kanilang panahon. Nakita niyo yun, mga kapatid, yung essence na yun? Yung panahon nila ay panahon ng kadiliman yon sa kanilang buhay. Yung panahon na yon. Yet yung kanilang faith, maliwanag na maliwanag pa doon sa kadiliman ng panahon na kung saan sila ay nabubuhay. Mga kapatid, biruin mo yon. Kaya dapat tularan natin itong mga taong ito, mga kapatid eh. Kasi nga talagang sobrang dilim ng panahon nila. Yet ang kanilang pananampalataya, it shines in the middle of darkness, na kahit ganun pa man ang nangyari sa kanila, they still stand for God. Nandoon yung tibay ng kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya
ang pamantayan ng Diyos ay naiiba sa pamantayan ng tao. Yun sabi nga ni Brother Nahum, no? Yung thoughts ng Diyos, hindi thoughts ng tao. And then ang thoughts ng tao, hindi kapantay ng thoughts ng Diyos. Iba po pamantayan ng Diyos kaysa tao. Yung kanyang pag-iisip, hindi natin pag-iisip. Diba? Sabi pa nga doon sa message kanina, sa lesson ni Brother Nahum, yung mga bagay na masama, iginamit ng Diyos para sa greater good. Kagaya ng istorya ni Joseph, di ba? Yung pagpatay nila kay Kristo, di ba? Masamang gawa yan eh. Pero anong epekto? Di ba? Salvation ng nasangkatauhan. Doon muli na ibalik ang karapatan ng tao na mamuhay sa kabanalan. Yung kamatayan na ginawa ng mga masasamang tao na yun. Ganun yun eh. Minsan pag inisip mo parang ano grabe no? Pat ganun. Pero ganun ang Diyos. Yung mga sa tingin natin ay masama at parang walang kwenta, yung pala mayroong greater good doon sa nangyari na yun. Pero yung nangyari na yun, hindi yan inutos ng Diyos sa kanila. They do it with their own will. Dahil binigyan nga sila ng Diyos ng alin? Ng freedom to choose, mga kapatid. Sa 1:15, 18 hanggang 20, ganito ang nakasulat. Ang mga tunay na alagad ay uusigin din gaya ng kanilang Panginoon. So kita mo, sabi ko nga kanina, ang buhay Kristiyano ay hindi po buhay na hayahay. Diba? Minsan hayuhay. Diba? Hayahay, hindi yan ganun. Kasi sabi nga dito, ang mga tunay na alagad ay uusigin din gaya ng kanilang Panginoon. Mateo 5:11 hanggang 12. Mapalad ang mga inuusig dahil kay Kristo sapagkat dakila ang gantimpala. Yun mo yan mga kapatid. So, mapalad. Sabi dito, pag inuusig ka sa mundo, wala kang kakwenta-kwenta eh. Pag inuusig ka, puro na lang yan, ano pahirap. Pero sabi ng kasulatan, mapalad ang inuusig dahil kay Kristo sapagkat dakila ang gantimpala. Kaya sabi ko nga, dito sa mundong ito, kahit Kristiyano ka na, walang mabago sa mangyayari sa buhay mo kahit hindi ka man Kristiyano o hindi ka maalagad o alagad ka. Pareho pa rin ang takbong mararanasan, pareho pa rin yung mga magkakasakit ka pa rin, posible ka pa rin uusigin, lahat po yan mangyayari pareho eh. Ano nangyayari sa masama, ganun din sa mabubuti. Pero ang maganda lang, mangyari man yan sa'yo, yan ay dahil kay Kristo. At hindi dahil kanino, dahil sa kahit kanino, kundi dahil kay Kristo. Yun yung pinaka-advantage nun eh. Sabi pa nga nila, pag ikay Kristiyano, may advantage ka. Pag nagising ka sa umaga, nakadinig ka ng tilaok ng manok, ay is a blessing na mayroon kang uling oportunidad na alin, na ipalaganap ang Kristong natanggap mo. Pag namatay ka naman, wala ka nang pagising mo, hindi ka na nagising, panalo ka pa rin. Bakit? Abay, natakbo mo na ang takbuhing nakaatang sa harapan mo na naging matibay ka, naging masunurin ka hanggang sa kahuli-hulihang hininga mo. You see? Pero paano na lang kung hindi naging alagad? Hindi ka na kay Kristo. Pagkagising mo sa umaga, nadinig mo yung manok, wala ka man lang gagawin kundi maglakwatsa. Wala ka nang gagawin kundi busy sa mga bagay ng mundo. Kagaya ng pinakawas na nangyayari sa ating sanlibutan, sa ating bansa. 'Di ba? Puno na ang bulsa, sinisiksik pa, nililiglig pa mga kapatid. 'Di ba? So yun po ang ano sa'yo. E paano ngayon kung hindi ka na nagising at ganun ang ano mo, ganun ang ginagawa mo pala. Nandun, wala ka doon kay Kristo. O hindi, wala kang kaya magandang kahinatnan. Di ba? Sa unang Pedro Kapitulo 4, versikulo 13, sabi dito, magalak kapag nakikibahagi sa mga hirap ni Kristo. O di ba? May paghihirap talaga bilang mga Kristiyano. Pero, sabi din ni Pedro, makibahagi tayo doon. Bakit? Tayo kasi pag nakay Kristo tayo, hindi pwede tayo makibahagi. Nang tayo binautismuhan, sino ba sinuot natin? Diba? Si Kristo sinuot natin eh. Kaya ang nakikita dapat sa atin si Kristo na eh. Kaya kung paano siya iusigin, ganun din ang mangyayari sa atin sa mga taong ayaw sa Kanya. Kaya mararamdaman at mayroon pa rin tayong mga pagsubok na tatakin. Pasalamat nga tayo, hindi natin naranasan itong
naranasan nitong mga manampalatayang ito noong unang siglo, mga kapatid. Sa panglima, ang spiritual na prinsipyo dito sa istorya ng mga tao ito, mga kapatid. Ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa tagumpay, kundi pagtitiis. Tandaan nyo, pananampalataya may lagi yung pagtitiis. Hindi lahat na gaya ni Moises na nakakita ng dagat na nakati. Ang iba ay namatay sa kulungan, ngunit pareho ang gantimpala. Di ba, marami tayong kita sa mga Heroes of Faith, nakita ni Moses kung paano biyakin ng Diyos eh. Tayo, hindi natin nakita yon. Di ba? Yung mga itong taong ito na nakulong, pinatay, nilagari, pinatay ng malupit, namatay sa kulungan, pero anong gantimpala? Pareho eh. Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Si Abraham, nakita niya kung paano ang Diyos nag-work sa kanyang buhay. Simula na siya tawagin sa Ur. Para ano? Para gawin ng Diyos ang promise niya para ang lahat ng mga tao ay mabless. Kagaya ng sabi ni Brother Naum kanina sa Genesis pa lang, mayroon na doong the first gospel. Tama po yung sinabi niya eh. Kasi nakita na doon yung pagligtas ng Diyos eh. So kung titingnan natin mga kapatid. So dito nakita natin na namatay sa kulungan. So si Moses nakita niya yung wonders na ginawa ng Diyos sa kanya. Si Noe, nagkaroon ng baha. Nagkaroon sila ginagawa siya ng sakayan. Nakita nila yon. Pero pareho ang gantimpala mga kapatid. Hindi hinahanap ng Diyos ang kasikatan, kundi katapatan. Yun lagi nating tandaan. Di bali nang hindi sikat, basta tapat. Di ba? Ganun na natin sayings ngayong araw. Di bali nang hindi sikat, basta tapat. Di ba? So ganun mga kapatid, ang ating parang ano ba tawag nun? Sayings natin sa umaga ito. Ang pinakamalaking karangalan ay hindi sa mundo, kundi sa harap ng Diyos. Yan, isa pang lesson na makikita natin. Itong mga taong ito na namatay sa kanilang pananampalataya, mga kapatid, yung karangalan sa kanila ay hindi matatagpuan sa mundo, kundi nasa Diyos. Kasi kung ang prinsipyo nila na sa mundo, babaligtad ang mga ito eh. Ganun na naman kasimple yung logic nun. Pagka ang kanilang ang tingin nila sa karangalan ay dito sa mundo, ay hindi yon lalaban sa kanilang pananampalataya. Ano nila, i-deny nila yung pananampalataya nila. Pero nakita natin hindi eh. Kasi ang sa kanila, ang tunay na karangalan, o pinakamalaking karangalan, nasa harap ng Diyos at hindi sa mundo ito. Ang gantimpala ay sa hinaharap, hindi laging dito sa lupa. Ito pa, isang prinsipyo doon. Ang gantimpala nakikita nila, hindi dito sa present world o present time na kung saan sila nabubuhay, kundi yung future na tinatawag nating kaligtasan na inaral na tinanggap nila, na inaral sa kanila. Kasi hindi naman basta-basta ang mga taong ito na makatayo sa pananampalataya kung hindi sila puno ng aral patungkol po sa tinatawag natin na buhay na mag-uli o kaluwalhatian in the future o kaya eternal life. Hindi basta-basta lang mga kapatid na turo ang natanggap ng mga taong ito. Ganun na lang katibay ang kanilang pananampalataya. Kaya sa panahon natin, napaka-importante ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya nga tayo nag-aaral eh. Di ba tawag sa mga ano ni Kristo, masumunod kay Kristo? Originally, hindi naman Kristiyano eh. Kristiyano, bansag yun eh, di ba? Ang sabi sa kanila ay alagad, which is learner. Continuous learning of His Word. Ang Kristiyano, bansag na lang sa kanila na lately tinanggap na lang na sabi ni Pedro ay ano na lang, parang tinanggap nila din nila kasi maganda naman ang meaning, imitator of Christ, yung Kristiyano. Pero originally, hindi yan ang tawag sa kanila. Ang tawag sa kanila doon sa Athens, yung mga sa outside ng ano yun, outside ng iglesia ang tumawag sa kanila. So ganun mga kapatid, ang nakikita natin dito no sa buhay nitong mga tao ito. Pinili nila ang muling pagkabuhay kaysa pansamantalang kaginhawaan. Kagaya ng nangyari din kay Moses, di ba? Sa Ehipto halos ano na siya doon eh. Di ba nag-alaga sa kanya naging Prince of Egypt siya eh. Maging prinsipe na siya doon, di ba? Pwede pa nga siya siguro may chance siya maging pero, I don't know. Pero mga kapatid, nakita natin kung gaano kataas ang kalagayan ni Moses doon. Pero nang malaman niya itong mga katotohanan patungkol sa kanyang mga tao, sa tao ng Diyos, anong ginawa? Di ba? To the extent na pumatay pa siya ng Egyptian eh. At nang bandang huli siya ang nag, nag ano nag, nag, naglabas. Siya ginamit ng Diyos para ilabas
ang kanyang mga tao sa Ehipto, sa slavery na napakatagal na kanilang pinagdusahan, mga kapatid. So ganun ang kanilang buhay nitong mga taong ito, mga kapatid. Sa Matthew 6:19, sabi dito, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanganguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So dito mga kayo, binibigyan din ng Diyos dito, o ng Matthew, ang tagasulat ng Matthew, yung kahalagahan ng mga bagay sa Diyos. Na yun po yung sabi nga dito, huwag mong ibigay ang buong puso mo doon sa kayamanan sa lupang ito. 'Di ba? Kasi pag doon mo ilagay, mga kapatid, kaya nga sabi ko, money is not the root of all evil. Walang nakasulat niyan. Ang nakasulat, the love of money. 'Di ba? Hindi masama na magkaroon ka ng pera sa magandang paraan. Walang ano, ibang konteksto nun. Nasa patungkol dito. Ito yung nangangahulugan dito ng pagmamahal mo sa kayamanan o sa mga sa kayamanan sa mundong ito. Dapat ang una-una mong mamahalin ang Diyos. Sumunod na kung ano pa man ang sumunod doon. Basta nasa priority mo ang Diyos, mga kapatid. Kasi kung yun ang mamahalin mo, ano may dudulot sa'yo nun? Hindi makadala sa inyo sa eternidad yun. Hindi makadala sa'yo sa buhay na yan. Eh kung yun lang ang iniisip ng mga tao ito na namatay, na nilagari ni ganyan, abay, malamang nakaligtas dun sa kamatayan kung ito pinili nila. 'Di ba? Pero hindi nila pinili yun eh. Ang pinili nila pa rin nila yung buhay na walang hanggan. Yung pagkabuhay na mag-uli at hindi lamang itong pansamantalang kayamanan sa mundo. Kundi sabi dito, mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at ang dito'y hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So paano ka makatipon? Nasa earth ka. So ibig sabihin nun ng mga kapatid, ang pagmamahal mo sa Diyos, doon ka nag-umpisa mag-ipon. Kasi habang ikay lumalakad sa Diyos, naging lumalago ka, mga kapatid, sa kabanalan, naiipon. Naiipon doon sa tala mo. Ha, itong taong ito, ganito ang buhay nila. Naging masunurin hanggang kamatayan. Kagaya nitong mga taong ating pinag-uusapan, mga kapatid. Nakatuon sa kanila ang mga bagay sa langit at hindi sa lupa. Sa 2 Corinthians 4:17, may ganito pong nakasulat. Sapagkat ang aming maagang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Sabi ni Pablo, di ba? Yung maagang mga kapighatian na tatamasa nila, saglit lang yun, sandali lamang ang mga yun. Kahit na matagal dito sa lupa, yung kung titingnan mo. Pero binilang nilang saglit kasi nga temporal eh. Ang mga bagay na temporal, gaano man yung kahaba, gaano man ilang taon man yung titiisin yung kapighatian na yan, mga kapatid. Maikli talaga yon. Kumpara mo saan? Sa kaluwalhatiang walang hanggan. Biruin mo, kahit milyon-milyong taon pa yon, katiting pa rin yun. Ikumpara mo sa kaluwalhatiang walang hanggan. Di ba? Ang tao, ngayon nga, 70, uugod-ugod na eh, kung hindi ka maingat eh. 70 years, tanggalin mo pa doon yung mga, kunyari, tanggalin mo pa doon yung mga araw na alagang-alaga ka ng nanay mo. Kunyari, mahal na mahal ka, spoiled ka. Simula ng pinanganak ka, hanggang naging 30 years old ka, alagang-alaga ka ng nanay mo. Eh, wala kang pagtitiis eh. Wala kang pagyatian eh. So, 30 years to 40 years na lang ang 70 years mo. Di ba? Eh paano kung talagang spoiled ka, baka hanggang pagtanda mo, eh, alaga ka pa rin ng nanay mo, 70 years old ka na, kung buhay pang nanay tatay mo. Di ba? So makikita mga kapatid, yung buhay dito sa mundo, gaano man yung kahabang pagtitiisan mo, ay katiting lang yan, mga kapatid. Sa lalong, kaluwalhati ang walang hanggan. Yun mo yung walang hanggan. Paano mo yan, hindi mo yan masukat eh. So ganun po inalarawan dito. Kaya itong mga taong ito, kahit pinatay sila sa matinding kamatayan na ginawa sa kanila, they stand strong. Willing silang mamatay alang-alang sa buhay na walang. Sa 6, mga aral para sa ating panahon. Ano yung mapulot natin aral sa mga natalakay natin mga bersikulo at kasulatan, mga kapatid? Hindi kailangan maging sikat upang maging dakila sa Diyos. Tandaan natin yan. Ito nga, di ba rin ng sikat, basta tapat. Hindi natin kailangan maging sumikat para maging dakila tayo sa Diyos. Kailangan natin ng katapatan.
Kahit sa likod ng eksena, nakikita ng Diyos. Kahit hindi mo na yan gaya ng iba, ipinagmamalaki, pinapakita yung kanilang good deeds sa mga tao para ay, ano yung ang tao yun? Mabait yan. Tumutulong yan sa ganito. Mga ganon. Gusto niyang ipakita. Rampant na yung ugali na yan, mga kapatid. Panahon pa lang ating Panginoong Hesus. Sabi nga dyan doon sa mga Sadducees and Pharisees, di ba? Para silang mga nicho. Nasa labas ay puting-puti, pero sa loob ay punong-puno ng mga bulok. Di ba? So dito, kahit nasa likod ng eksena mo, nakikita ng Diyos yan. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagtitiis. Tama po yun. Kasi nga, sabi ko nga, ang pananampalataya ay hindi ito buhay na marangya o buhay na isigulaki lang. Kundi ito'y buhay na may pagtitiis, mga kapatid. Huwag sumuko sa gitna ng pagsubok, mga kapatid. Huwag tayong sumuko. Laban tayo ng laban alang-alang sa ating Panginoon Diyos. Naalala ko tuloy yung una kong message ata dito sa Pasay, yung lahat ng ating ginagawa is for the sake of God. Dapat ganun ang ating gagawin. Not for the sake of others, but for the sake of the Lord. Di ba? Para sa kanyang glory. Hindi para sa glory natin, kundi para sa kanyang glory. May gantimpala sa hinaharap. Yun ang ating titingnan. Na doon tayo titingin sa gantimpala sa hinaharap. Sabi pa nga ng lesson na to ni na-mention na to ni Brother Sanbar, no? Nung first Sunday na sa amin. Yung gantimpala, doon tayo nakatingin. Kasi yung pananampalataya, ano sabi? Ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ano yung mga bagay na hinihintay natin? Yung buhay na walang hanggan. Panatag ang loob natin. Bakit? Dahil naniniwala tayo ng time team o talagang ang paniwala natin sa gantimpala ng Diyos na darating ay matindi at talagang dalisay ang ating pananampalataya. Kaya panatag tayo eh. Kaya daanan man tayo ng tukso, daanan man tayo ng pagsubok, doon pa rin tayo nakatingin sa inakarap. 'Di ba? Yun yung ating kinakapitan. Kasi kung sabi nga doon yung sabi nga is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. 'Di ba ganun ang pananampalataya, mga kapatid? Inaantay mo yun eh. Kasi kung nakita mo na ito sa iyo na, hindi ka na mag-hope noon, 'di ba? So ganun mga kapatid, huwag ipagpalit ang walang hanggan para sa pansamantalang kaginhawaan. Na-mention ko na rin kanina. Maging tapat kahit walang nakakita. Ito dapat ang maging attitude ng isang tunay na alagad. Maging tapat kahit walang nakakakita. Di ba? Saan man kaya nga sabi nga natin, ang pag-offer ng ating katawan bilang buhay na kain sa Diyos, hindi lang po natin yung gagawin tuwing linggo. Di ba? Kasi pag sinabi mong you offer yourself a living sacrifice unto God, holy and acceptable unto God, yun na mismo yung buhay alagad mo. Yung pagiging alagad mo, yun yung buhay mo na ino-offer mo sa Diyos, oras-oras, minuto, buong oras mo, dapat na hain, yung buhay mo, yung katawan mo ay hain buhay sa Diyos. Holy and acceptable. Kasi kung sa linggo lang natin ilalagay yun, mga kapatid, paano yung Lunes hanggang Sabado? Diba? Na kahit walang nakakita, saan man tayo naman ng ating ginagawa, makikitaan tayo na tayo po'y sumusunod sa Diyos. Diba? Pumunta man tayo sa ating opisina, pag naglalagin tayo, dahil tayo ay nag-o-offer ng ating sariling katawan bilang buhay na hain at banal sa harapan ng Diyos, na-late ka ng 15 minutes, so sabihin mo ba na, ilagay mo lang ng alas 8, alas 8:15 ka na? Di ba? Hindi mo ilalagay yon. Bakit? Nakikita ng Diyos yun eh. Di ba? Saan ka man na pupunta. Di ba? Hindi lang yan sa tuwing pagkakatipon, hindi mo gagawin, kundi sa buong oras ng buhay mo. Katapat yan ng ng buhay mo sa Diyos. Yung paghain mo ng hain buhay. Di ba? Kasi nga, yun na yung ating yung kahit kung titingnan mo sunod sa Romans chapter 2, huwag tayong magsiayon sa sanlibutan. Ganun mo gagawin yan eh. So, ibig sabihin, pag huwag kang magsiayon sa sanlibutan, ibig sabihin, tuwing linggo mo lang huwag mag-ayon sa sanlibutan. Hindi, kundi throughout the days of your life, dapat yan, buhay na hain ka sa harapan ng Diyos, anumang oras. Yun po yun. Matthew 6:3. Datapwat pagka ikaw ay naglimos, ay huwag mag-alaman ng iyong kaliwang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay. Yung kanina, di ba? Huwag mo ipakita-kita, di ba? Na naglilimos ka. Marami sa atin sa sanlibutan, marami ang ganyan. Di ba? May iba nga doon, talagang pinipinta pa yung kanilang pangalan.
sa waiting shed, sa kung ano-ano, mga ganon, di ba? O kaya sa mga walls ng kanilang building ng church, di ba? Sabi sa 4, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Di ba? So yun po mga kapatid, no? Huwag nilang ganyan. Ibigay mo yan ang Diyos ng bahala sa'yo. Ang Diyos na ang nakakakita. Let God na ang Diyos ang makakita niya at hindi ibang tao. Di ba lang hindi makita ng mundo yan? Ang Diyos nakikita niya yan, mga kapatid. Sa 1 Corinthians 15:58, ganito ang nakasulat. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayong magsitatag, huwag makilos ng laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kita nyo? Ang ating gawa sa Panginoon ay hindi maging walang kabuluhan yun. Basta gawa sa Panginoon, may kabuluhan yun, mga kapatid. Yun yung sinabi ni Pablo dito sa Resurrection chapter. Resurrection chapter ito, 15 ng Korinto. Diba? Lahat, basta ginawa mo sa Diyos, may kabuluhan po yan. Sa Galatians 6:9, at huwag tayong mangagpagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kita mo mga kapatid? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kung ang sanlibutan hindi napapagod sa paggawa ng masama, lalo na tayo mga kapatid. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat mag-aani tayo kung tayo ay hindi manghihimagod. Pagtatapos at hamon. Ang mga anon soldiers ng pananampalataya ay paalaala na hindi mahalaga kung tayo'y kilala sa tao, kundi kung tayo'y tapat sa Diyos. Yun po. Sila kinilala, hindi sila kilala. Nilapusta sila ng mga tao eh. Pinatay sila ng mga tao eh. Ng mga time nila eh. Pero, naging tapat sila sa Diyos. Tamo nakasulat sila sa Hebreo kahit hindi sila pinangalanan. Ang ating mga pangalan ay maaring hindi may susulat sa kasaysayan ng mundo. Ngunit, itong pinaka-importante, nakatala sa aklat ng buhay. Di bale wala ako sa Wikipedia. Di bale wala ako sa Google search. Di ba? Di bale wala ako sa Facebook. Wala ako sa YouTube, sa TikTok, kung ano-ano pa mang media applications na kung saan ay nalalathala ang ating pangalan. Ang importante ay nakatala tayo sa aklat ng buhay, mga kapatid. Yun yung pinaka-importante. At ang key ay maging tapat tayo sa Diyos. Lucas 10:20. Magalak dahil ang ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Tignan mo. Kahit hayaan mo na yung di masulat sa mundo yun, basta nakasulat sa langit. Sabi ni Luke, magalak tayo dahil doon. Sa Apokalipsis 3:5, hindi buburahin ng Diyos ang pangalan sa aklat ng buhay. Bakit? Kung ikay tapat, hindi mo bubura yun. Di ba? Paano yung buburahin? Tapat ka eh. Ang nililista doon yung mga tapat. Di ba? Kaya nga sabi nga doon, kahit sa Romans, di ba, walang ang hatol ang pwedeng gawin sa'yo pag ikay na kay Kristo eh. Wala kang mahahatol. Dito rin, kung natlista ka na ng Diyos sa buhay na aklat ng buhay, dahil ikay naging tapat, ay hindi po mabubura pagka ikaw ay maging tapat hanggang wakas. Sa Pilipos 3:14, tumakbo tungo sa gantimpala ng pagkatawag ng Diyos. Tumakbo tayo mga kapatid. Takbuhin natin yung ano na yon, yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Ngayon tanong natin, ito'y question mark, the big question mark. Ano itong tanong na? Tayo ba'y handang maging tapat kay Kristo kahit walang nakapansin o pumupuri? Ito yung iwan kong tanong sa ating lahat mga kapatid. Tayo ba ay handang maging tapat kay Kristo kahit na walang nakapansin sa mundong ito o pumupuri sa ating mga ginawa? Dapat natin itong pagbulay-bulayan, i-evaluate natin ang ating sarili kung tayo ba ay handang maging tapat sa harapan ng Diyos. Muli, isang magandang umaga sa ating lahat. Nawa ay naluwalhati natin ang Diyos sa kanyang mga salita. Nawa ito'y magsilbing alaala sa atin sa patuloy nating pakikibaka laban sa mga kasamaan at sa pagtayo nating matibay sa ating pananampalataya. Muli, isang magandang umaga. Maraming salamat po sa lesson na binahagi ni Brother Gary.
Tayo po mga kapatid ay madadako sa susunod na bahagi ng ating pagsamba. Ito po yung napakahalagang pag-alala natin sa kamatayan ng ating Panginoon. Akin pong i-turn over kay Nomer to lead us with the hymn for preparation for the Lord's Supper. And then Brother Norley, siya po ang mauna po sa ating pagganap sa dulang ng Panginoon. Uh, Nomer? Uh, let's all sing hymn number 300. Must Jesus bear the cross alone? Must Jesus bear. Ready? Sing. Must Jesus bear the cross alone and all the world go free? No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. The consecrated cross I'll bear till death shall set me free, and then go home, my crown to wear, for there's a crown for me. Oh, precious cross, oh, glorious crown, oh, resurrection day. Ye angels from the stars come down and bear my soul away. Hello. Narinig po ba, Brother Darwin? Hello? Opo, Okay. po brother. Isa pong magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa dako ng pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon. Ihanda po natin ang mga sarili sa napakahalagang gawain ito sapagkat ito ay napakahalaga sa atin na dito nga pinakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ganito po nga ang ating mababasa sa aklat ng Roma chapter 5, 6 to 11, ganito po ang sinasabi. Sapagkat nang tayo ay mahina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. 7. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga has mamatay. 8. Tatapat ipinagtagubilan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nasa tayo yung mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. 9. Lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nang ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. 10. Sapagkat kung noong tayo yung mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayon yung nangagkasundo na ay nangaligtas tayo sa kanyang buhay. 11. At hindi lamang gayon, kundi tayo yung mga galak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Tayo po'y magsiyukod at tayo po'y manalangin. Ipanalangin po natin ang tinapay na walang libadura. Panginoon na makapangyarihan sa lahat.
Salamat Panginoon sa umagang ito na minsan pa ay muli naming naganap ang aming tungkulin sa iyo na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. At tungkulin naming alalahanin ang iyong kadakilaan sapagkat dito mo ipinakita ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala ay minabuti mo na magbuwis ng buhay para sa ikapagpatawad ng aming mga kasalanan. Nawa Panginoon, pagpalain mo ang tinapay na walang libadura. Nawa ay maging marapatin mo ang butsa sa amin na makisatanggap ng tinapay na ito sapagkat alam namin Panginoon na kung wala ang iyong kamatayan ay wala kaming pag-asa sa buhay na walang hanggan sapagkat dito mo tinubos ang aming mga kasalanan at naging kami po ay naging karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. Muli, umaasa kami Panginoon na patawarin mo kami sa aming pagkukulang at patuloy mong linisin ang aming mga budi upang maging katanggap-tanggap ang butsa sa amin, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sinasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung muling manalangin at isunod po natin ang panalangin sa katas ng ubas. O Diyos na makapangyarihan sa lahat ng malalang ng aming mga buhay muli. Nagpapasalamat kami Panginoon sa pagkakataong ito na muli naming sariwain at alalahanin ang kadakilaan ng aming Panginoong Kristo. Nawa Panginoon kung paano mo pinagpalain ng tinapay, nawa ganun din ang katas ng ubas na ito na sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoong Kristo na siyang nag-alis ng mga kasalanan at naglilinis ng aming mga budi. Kaya Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa iyong kadakilaang ito sapagkat ang iyong pag-ibig ay walang hanggan na inisip mo ang aming mga kaligtasan sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagsalangsang ay ninais mong mamatay para sa aming kaligtasan. Muli, umaasa kami Panginoon na kami ay iyong pagpalain sa pagtanggap ng katas ng ubas na ito sapagkat alam namin Panginoon na ito ay napakahalaga sa amin at sa iyo sapagkat gusto mo pang kami ay makasama mo sa iyong kaharian kung kami ay magtagumpay na muli mong inumin ang katas ng ubas na ito na mga kasalo mo kami. Muli, nagpapasalamat kami Panginoon sa pag-asang ito na iyong binigay sa botsa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming sinasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So natapos na po natin ang pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako na sa abuloy. Tayo po ay magsugot at tayo manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat ng may lalang ng aming mga buhay. Kami po Panginoon ay nagpapasalamat sa araw-araw na biyaya na aming natatanggap. Lalong-lalo na Panginoon sa biyaya ng buhay at lakas na lagi mong pinapahiram sa botsa sa amin. Sapagat alam namin, Panginoon, na wala kaming pag-aari sa sanlibutan ito, kundi ito ay tanging hiram lamang sa iyo, Panginoon. Kaya lubos po namin ipinasasalamat ang lahat ng mga bagay na ito. Ganun din po, Panginoon, ang mga salaping aming malilikom sa araw na ito ay pinasasalamatan namin at nawa ay maging karapat-dapat at magamit ang naayon sa iyong kalooban. At muli, Panginoon, ay umaasa kami na muli lagi mong ipagpalain ang botsa sa amin na aming mga kinabubuhay ay sumagana rin upang sa ganun Panginoon ay lagi mo kami masumpungan ng may buong kaya na makapagbigay upang magamit sa iyong iglesia sa mga pangangailangan nito. Muli, napapasalamat Panginoon ang bawat sa amin. Sa kabila po Panginoon ng aming mga pangangailangan sa aming buhay na
hindi namin nasambit ay umaasa kami Panginoon na iyong ipagkakaloob. Ang lahat ng ito ay aming sinasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Brother Norling. Yung atin pong mga offering ay i-send na lang po natin mga kapatid doon po sa ah, GCash ni Doy or sa akin po. Tayo po ay dadakong sa susunod na bahagi. Ito po yung ating announcement. Mamaya po sa ating closing prayer ay atin pong hilingin si Brother Nelson na manguna sa ating closing prayer. So, salamat po sa lahat ng dumalo or nag-participate po sa ating online na pagsamba sa umagang ito. Ganoon din po sa mga kapatid natin na nagbahagi ng lesson, Brother Nahom and Brother Gary. Salamat po sa mga lesson na inyong ibinahagi sa atin sa umagang ito. Nandyan ba si Brother Sandbar? Parang nakita ko si Brother Sandbar kanina eh. Brother Sandbar, nandyan ka ba? Okay. Sige po, kung wala po si Brother Sandbar, ako na lamang po ang mauna sa ating closing prayer. So, teka po mga kapatid at ipipicturean po muna yung ating closing song. Sa atin pong closing song ay atin pong awitin yung nasa 657. God will take care of you. Bago po natin awitin yung ating closing song ay muli pong sasabihin ko na yung ating pagsamba sa umagang ito na ginawa nating online ay bunsod po nung rally na kasalukuyang ginaganap sa Luneta. Hindi po natin ginusto na tayo po ay mag-online. Subalit para po makaiwas tayo sa sa mga hindi lamang po sa traffic kundi sa mahirapan na pupunta doon sa ating bahay-sambahan ay napagpasyahan po na pansamantalang online po sa umagang ito ang ating pagsamba. So awitin po natin mga kapatid yung 657, God will take care of you. Be not dismayed, whatever betide. Ready? Sing. Be not dismayed, whatever betide. God will take care of you. Beneath his wings of love abide. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you
through days of toil when heart that fail, God will take care of you. When dangers fears your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. 3. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Last one po. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Brother Doy, can we request you to lead the closing prayer? Malinaw po ako. Opo. Okay po. Tayo pong lahat ay magsikod at mag-alay ng panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Bagamat pinili po ng aming mga kapatid na magsamba sa platform na ito, ay niloob niyo po na magkaroon po kami ng kapayapaan, katahimikan, magandang internet connection upang mabusog po ang aming mga kaluluwa. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming ingatan, pagpalain po sa mga susunod pong araw na ito. At dalangin din namin, Panginoon, na nawa ay naging kalugod-lugod po sa inyong harapan ang aming ginawang pagsamba sa umagang ito. Patuloy niyo pong ingatan, alagaan ng bawat isa sa amin, at patuloy po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyayang inyo pong patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa. Ang lahat po ng ito ay dalangin namin kalaki po ng paghingi namin ng kapatawaran sa aming nagagawang pagkakasala sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Thank you, Brother Doy. At salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Pwede ko po bang ma-request na buksan